Gibantog na wakwak. Oy Mari Itang, uyog ko nimo unya, mangwakwak ta. Sama ako sa iyo mamaya, mangwakwak tayo. Pusang itim aswang ka. Halika dito at kakarnihin kita dahil gutom na rin ang anak ko sa aking tiyan. Pareho kaming gutom. Hayop ka, hayop din akong hayop ka. Magandang araw o gabi po sa inyong lahat at sa narrator ng channel na ito. Matagal na po akong nakikinig. May na-remember ako sa mga stories niyo po rito sa inyong channel. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Edita at ito po ang karanasan namin ni Nanay. May kakilala siya noon na gibantog na wakwak sa barangay namin. Itago na lang natin siya sa pangalang ng Etang. Bagong lipat lang po ito sa barangay namin noon, naging kaibigan ni Nanay. Ang nanay ko po bagaman magkaibigan na sila ay wala siyang napansin na kakaiba kay ng Etang. Pero nang tumagal, may mga kumakalat po na chismis, mabilis pa sa 4:00. Nalaman niya ang tungkol sa pagkatao ni ng Etang dahil na rin sa mga chismis ng mga kapitbahay mismo ni ng Etang o yung kalapitbahay niya tungkol sa kanyang tinatagong sikreto. Ayon kasi sa kanila, aswang daw ang kaibigan ni Mama. Pero mabait naman po si ng Etang. Natatandaan ko pa kahit batang-bata pa lang ako noon. Makwela rin siya paminsan-minsan kapag nakikipagkwentuhan. May mga time lang ayon kay Mama, natutulala siya kapag makakita ng mga batang kakapanganak pa lang at yun pong mga taong buntis. Kahit na hindi pa malaki ang tiyan, parang naaamoy daw niya. At dahil binantog nga siya na wakwak, isang beses habang magkasabay silang naglalakad ng aking nanay, at ang pinag-uusapan daw nila noon ay tungkol din daw sa aswang. Nagtawanan lang daw sila kasi hindi naman daw totoo yan, ayon mismo kay ng Etang. Alam mo naman yung mga chismosa Mari, kung ano-anong pinagsasabi ng mga iyan. Hindi naman totoo yung mga aswang na yan. Ikaw ba nakakita na ng aswang? Yun nga, hindi nga ako nakakita eh. O diba? Hindi totoo yan. Ayun, nagkatawanan lang daw sila ni Nanay. Nakainom sila noon galing sa isang kapitbahay. Sige umano sila tawa dalawa kasi pati sila mga chismosa rin naman noon. Nung nagkahiwalay na sila ni ng Etang, medyo malayo na ang distansya, biniro niya ito. Sabi pa ni Mama, Oy Mari Itang, uyog ko nimo unya, mangwakwak ta. Sama ako sa iyo mamaya, mangwakwak tayo. Sabay tawanan na naman daw silang dalawa. Pagdating naman ni Nanay sa bahay, tawa naman siya ng tawa kay Tatay kasi nga kinuwento niya yung sinabi niya kay ng Etang. Ngunit kinagabihan noon, habang kami kumakain sa mesa, sus, ang lakas ng boses ng wakwak na huminto sa bahay namin. Tunay po yan sir, walang halong biro. Sinundo si Nanay ng kaibigan niyang aswang. Natakot siyempre ang aking nanay. Nanlaki ang mata pero natatawa. Ngunit kami ni Tatay noon, nagulat talaga, na-shock. Nanlaki rin mata dahil nasa labas po ang aswang, tinutuo ang biro ng aking nanay. Ang lakas po ng boses noon, natatandaan ko talaga. Wak, wak. Bata pa ako noon sir. Maya-maya pa'y sabi ni Nanay, Uy, tinutuo mo man. Biro ko lang yun kanina. Pero ang aswang huni pa rin ang huni sa labas. Wak, wak, wak. Na para bang nagsasalita. Hanggang sa sinigawan na po siya ni Nanay. Sabi niya po, Uy Mari, hindi ako sasama sa iyo. Biro ko lang yun kanina. Ikaw lang mangwakwak dun. Matapos nun, umalis din ang wakwak. Panay huni ito
habang papalayo. Magmula noon, lalong binantog si Nang Etang sa barangay namin na wakwak. Ayaw na rin tumagay ni nanay ng tuba kapag nandudoon siya dahil baka manghawa sa kanya. Mahilig din kasi silang uminom ng tuba ng mga panahon na yon. Mga tsismosa rin daw po sila sa barangay namin kasama ang tuba at pulutan sa tindahan. Si Nang Etang naman, palahubog din daw talaga yon o lasinggera. Kahit saan may inuman, nakikitagay daw po siya. Parang hawa lang din daw po yung kanyang pagkaaswang dahil sa pagkapalahubog nito o palatagay kahit saang lugar. Katagalan nun, nabalitaan na lang po naming umalis na siya. Nahiya ito dahil nabulgar sa barangay namin na isang wakwak. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Neneng. Nakatira kami sa bukid, sa aming magkakapatid. Ako ang pinakamatapang dahil kahit gabi na ay nagpapastol pa rin ng kalabaw. Kaya bilib ang tatay ko sa akin kahit na babae lang ako. Buntis na ako nito, fast forward. Naglalakad ako papuntang bukid mga 8:00 ng gabi. Nagabihan po akong umuwi dahil nagpagiling ako ng mais noon sa bayan. Matagal na tapos eh. Alam nyo naman sa bukid, mga kakahuyan lang po talaga, walang mga bahay-bahay. Sa gitna ng burol, may malaking matandang puno ng mangga roon. Sa gitna mismo ng daanan namin nakatayo. At habang papalapit ako rito, bigla na lang nanindig ang balahibo ko sa aking katawan sa di malamang dahilan. Ilang sandali pa nung medyo malapit na ako sa malaking punong mangga na yon. Nang bigla na lang may malaking itim na pusa ang lumundag pababa sa lupa mula sa ibabaw ng puno ng mangga na yon. Sabay sugod sa akin. Sobrang laki po nito, ibang-iba kumpara sa mga normal na pusa. Pula ang mata, nagbabaga at naninindig ang mga balahibo. Pero dahil laking bundok kami, gutom na gutom din ako noon. Matapang kaya hindi ako natakot. Hindi talaga ako natitingag sa mga ungo-ungo at mga wak-wak-wak-wak na yan. Kung ano-ano pang haharang sa daan. Lalo pat kumakalam ang aking sikmura noon sa gutom. Pagsugod ng aswang na nag-anyong pusa, agad kong hinugot ang aking mahabang itak sa tagiliran sabay sigaw ng, "Pusang itim, aswang ka! Halika dito at kakarnihin kita dahil gutom na rin ang anak ko sa aking tiyan. Pareho kaming gutom. Hayop ka, hayop din akong hayop ka. Halika't kakatayin kita." Sabay hampas ko ng itak sa kanya. Basta ang pusa, bigla itong napaatras at tumitig sa akin na parabang nagulat sa aking asta. Matapang pa pala ako sa kanya. "Hoy, dali lumapit ka at kakatayin kita. Gutom ang anak ko, naninipa na." Ang reaksyon ng aswang, yun bang parang nakakita siya ng mas malaking aswang kaysa sa kanya. Paatras-atras ito habang ako'y nagsasalita. Ilang sandali pa sa inis ko, winasiwas ko ang itak at hinabol ko siya. Basta ang pusa, lumundag papunta sa pangpang. Malalim iyon, pero hindi man lang nagdalawang isip na lumundag papunta roon. E di, aswang talaga. Normal ba yung pusang manghaharang sa tao at mang-atake, di ba? E ang mga pusa kapag makakita yan ng ibang tao, tatakbo talaga kaagad yan. Pero yun, bakit aatake sa akin, di ba? Kitang-kita ko talaga malaki siya, parang aso na kasi maliwanag ang buwan nun. Mapula mata niya, matingkad ang balahibo na nananayo. So hindi normal, kundi aswang talaga yon na nagbalak sa akin ng masama kasi nga ako'y nagdadalang tao. Kung wala siguro akong dalang itak nun, hindi ko alam kung ano ang mangyayari, pero sabi ko lang sa sarili ko, lalaban talaga ako ng patayan. Magrambo na lang kami, kakainin ko rin talaga siya. At yun na nga po,
Nagkaihi-ihi ang aswang sa pagkaripas ng takbo hanggang sa lumundag papuntang Pangpang. Sinigawan ko pa ito na bumalik pero hindi na nagpakita. Mula noon, kahit maglakad akong mag-isa sa bukid namin sir ay wala talagang nagpaparamdam na aswang sa akin dahil sabi ko kakain din ako ng aswang. Base sa aming mga karanasan sa bundok, ang mga aswang po ay hindi talaga aatake yan kung matapang ka rin. Ipakita mo lang na lalaban ka at syempre meron kang dalang sandata tulad ng itak. Matatakot din talaga yan. Takot din sila na masaktan. Siguro may aswang na sobrang agresibo talaga yung dudumog ng tao. Kasi dati may narinig po ako sa balita sa amin na kinagat ng aswang yung kanyang likod. Lalaki yun, magsasaka. May itak din. Pero lumaban siya. Ngunit ang aswang daw ayon sa kanya, hindi niya makita-kita kasi patay ang buwan nun. So ang nangyari, tumakbo na lang siya kasi wala daw talaga siyang makita. Hindi niya alam kung saan nagtatago ang kalaban. Kaya nasabi ko rin na iba-iba siguro yung klase ng aswang. Ang aking natsyempohan siguro, pananakot lang yung sa kanya. Ganun pa man, nagpapasalamat ako dahil kahit sa bukid kami nakatira, hindi po kami napahamak sa aswang. Isa sa dahilan kung bakit lagi kaming may bitbit na itak sa amin. Hindi dahil sa aswang kundi dahil sa mga taong masama ang loob tulad ng mga adik. Sila po talaga yung tunay na nakakatakot. Sa aswang, never talaga. Maliban na lang siguro kung adik na aswang. Good day po Sir Alex. I-share ko lang po itong experience namin. Na-remember ko dati pagkatapos ng 40 days ng aking namayapang tatay, isang gabi noon nakatulog na lang ang aking anak at nanay sa loob ng aming kwartong maliit. Ako hindi dinadalaw ng antok. Nagpakasikreto lang ako sa aking mga iniisip kung paano i-handle ang aming sitwasyon noon na sobrang hirap. So habang nakahiga, maya-maya ay may dumapo sa aming bubong. Kogon lang po yung bubong namin sir. Nagmatsyag lang ako. Nakiramdam kong ibon lang ba ito. Ngunit ilang sandali pa, yung pinaka-center po ng bubong namin, hinahalukay niya. Dahan-dahan lang sa umpisa at naririnig kong humuhuni siya ng mahinang wakwak. Pagkarinig ko nun ay nanayo ang balahibo ko sa katawan. As in, kinilabutan po talaga ako sa huni niya. May ilaw kami sa labas hanggang umaga pero maliit lang po na bumbilya tapos mahina lang ang sinag. Hindi nasasakop yung bubong ng bahay namin at doon lang banda sa may harapan. Basta madilim pa din po ang paligid ng bahay kasi nga malalayo ang kapitbahay. Nagpa-pretend lang ako na tulog, pinikit ko lang mga mata habang nakikiramdam. Pahilik-hilik pa nga ako noon Subalit nung parang lumalakas na ang paghahalukay niya sa aming bubong na kogon, doon ko na kinalabit si mama sa puwet. Mabilis din siyang nagising. Taka siya bakit sa puwet pa talaga nangalabit. O bakit? Huwag ka maingay, Nay. May aswang sa bubong. Tignan mo. Huwag ka gumalaw. Ilang minuto kaming hindi gumagalaw ni mama. Nakatingin lang kami sa bubong noon. Nag-oobserba kung ano ang gagawin ng aswang sa ibabaw. Ngunit dahil lumalakas na talaga ang paghahalukay nito habang humuhuni pa ng wakwak, bigla ba namang bumangon si mama. Lumabas ng dahan-dahan. Maraming nakahilerang malalaking panggatong namin sa labas noon na hindi pa natuyo. Ayun, namili pa siya. Pinili niya yung mga malalaki at mabibigat na hindi pa talaga tuyo. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang pumwesto sa labas, yung kita ang aswang sa bubong. Walang kung ano-ano pagtingin niya, meron ngang nakatuwad, parang nakasilip. Binato niya ng mga panggatong ang aswang doon na abala sa ginagawa niyang pagbubutas sa bubong namin na kogon. Tawang-tawa talaga ako sabi ni mama kasi tumama umano sa bunganga ng humarap sa kanya ang nilalang na iyon.
Sobrang nagulat umano ang aswang kasi pagharap niya, tumama agad sa kanyang bunganga yung panggatong. Ayun na, kumakaripas daw ito hanggang sa lumipad at nagkabangga-bangga pa sa mga punong kahoy sa paligid. Hindi ko talaga inasahan yon na makakatikim ang aswang sa nanay ko na grabe katapang. Minura niya ng minura. Ayun, naletsehan niya talaga ang aswang. Basta umalis ito na parang nalubat-lubatan. Matapos nun, hindi na talaga bumalik ang aswang sa amin. Nadala na sa aking nanay dahil mas matapang pa sa kanya. Ako nga pala si Nena. Magsishare lang po ako ng maikling story sir na tunay po na experience namin sa aswang. Noon ay hindi po ako naniniwala sa wakwak. Pero noong nagbuntis ako sa second baby ko, 7 months na ang aking tiyan. May isang gabi po na sobrang tahimik na ng paligid namin, mga 9:00 ng gabi. Nang bigla na lang may ibon na bumangga sa screen ng bintana ng kwarto namin. Akala siguro ng aswang kurtina lang ang takip, kaya pagkabangga niya roon ay nahulog ito dahil siguro nahilo. Nadiretso siya sa pugad ng manok namin na nangingitlog doon. Ayun, pinagtulungan nila. Bali 3 manok po ang sabay-sabay na nangingitlog sa baba at may nakatali pang lalaking manok na malaki kaya ilang minuto rin silang nagkagulo. Hindi namin pinansin mag-asawa. Natulog na kami noon dahil natigil din naman yung pagsabong ng mga manok sa likod at narinig din po namin na merong lumipad palayo. 11:00 ng gabi, naalimpungatan kami ng mister ko dahil may dumapo sa bubong namin. Parang nahulog na niyog ang kalabog na sobrang lakas po talaga. Wala naman pong puno na malapit sa bahay namin. Wala rin kaming narinig na may nahulog sa lupa kung anumang klaseng bagay na yon. Kasi pagkabagsak niya sa bubong ay nagstay lang po siya sa ibabaw. Mabuti na lang kako makapal ang aming yero dahil kung hindi po sir sigurado diretso yun sa kwarto namin. Straight pa naman kung saan kami nakahiga. Doon na po ako nakaramdam ng pagkainit sa buong katawan. Talagang kakaiba, first time mangyari. At hindi ko maintindihan ang aking pakiramdam. Yung baby ko naman po sa loob ng tiyan, balisa ito, ramdam ko. Paikot-ikot siya tapos naninipa. Ako naman tumatagilid kasi sobrang galaw niya at sumasakit na nga yung aking tiyan. Ilang sandali lang, nakaramdam ang mister ko na kinakalmot nito ang yero. So nung pinakinggan ko na rin, sobrang ilupo ng kanyang mga kuskus sa pandinig namin. Malakas talaga kaya pati kapitbahay ay nagising na rin sa sobrang ingay ng kalmot. Lumabas yung lalaki na may dalang maliwanag na flashlight. Pagtutok niya sa bubong namin, nakita niya po ang aswang na kasing laki ng aso pero nung humarap sa kanya, pusa umano ang mukha. Kumbaga sa madaling sabi, hindi po normal na pusa kasi sobrang laki at sobrang itim. At yun na nga po, pagtama sa ilaw ay tumalon ito papunta sa talahiban. Kinabukasan, kumuha ang mister ko ng mga sanga ng punong kahoy na may tinik. Nilagay namin sa bintana at sa bubong ng bahay tapos bago magdilim sinasabuyan po namin ng rock salt ang aming bubungan. Ilang gabi kaming nag-observe noon, awa ng Diyos. Hindi na bumalik ang aswang na iyon. Hello po SMCE Aswang Stories. Ako nga pala si Carlota, silent listener po ninyo. I-share ko lang po itong experience namin. Noong bata pa ako, mga 10 years old, buntis ang asawa ng uncle ko at naglalaro kaming mga bata noon sa labas ng bahay, nagluto-luto. Gabi noon mga 7 PM na, pero may ilaw sa labas ng bahay namin na maliit na bumbilya. Medyo maliwanag naman kahit papaano. Maya-maya pa'y nagtataka ako kung bakit bigla na lamang gumagalaw yung tanim namin na kawayan doon. Malakas yung galaw niya pero wala naman pong hangin.
At dahil may spot akong dala na nakaupo kami noon, inilawan ko ang kawayan kung saan may gumagalaw. Maniwala kayo o hindi, may nakita po akong paa na maitim. Paa talaga siya ng tao pero kakaiba dahil may mga kukong mahahaba. Hindi naman ako natakot kasi marami naman kami noon eh. Andun pa mga tita at tito ko, tapos marami rin kami mga bata. Ngunit ang nasa utak ko po talaga nun sir ay aswang yun. Subalit ang atensyon ko ay nasa paglalaro namin sa apoy kung saan kami nagluluto gamit ang mga lata ng sardinas kaya hindi ako nakaramdam ng takot nun. Wala po akong pinagsabihan sa nakita kong yon kasi parang nakalimutan ko na rin dahil sa paglalaro namin. Sa mga sumunod na araw, ang mga angkel ko naman ang nakakita sa aswang na yon na ang pakay pala ay ang tita kong nagbubuntis. Doon ko lamang po naalala ulit yung paa na may kuko sa kawayanan sa ibabaw kaya naikwento ko na ito sa kanila. Sabi ni mama, ilang gabi na pala na pabalik-balik ang aswang na yun kaya ang ginawa nila tito, gabi-gabi silang nagbabantay at naglalagay ng mga bagay na kinatatakutan ng aswang. Tulad po ng buntot pagi at pagpapausok ng goma tuwing gabi para lumayo ito. May isang beses pa po noon, hinamon talaga ni tito gamit ang itak at hasaan. Magagalit pala ang aswang dyan. Dahil habang ginagawa niya po iyon, nagpakita ang aswang at muntikan silang magkainkwentro. Lalaki daw po ito base sa hitsura. Nagkukubli sa likod ng mga kawayanan. Tinutulak daw yung mga puno sa galit nito sa paghasa ni tito sa kanyang dalang itak. Agad nilang tinungo. Panay hampas sila ng buntot pagi at itak pero natakot daw ang aswang. Bigla na lang itong nawala ng kanilang ikutan. Matapos noon, pinaputol na lang nila ang mga kawayan na yon kasi ginawa raw tambayan ng aswang dahil malapit lang sa bubong ng bahay nila tito. Doon pala ito pumupwesto, naghahanap lang ng tamang tiyempo. Pagkatapos ay nag-extend sila ng ilaw sa labas at magmula nun hindi na bumalik ang aswang. Nagkaasawa na ako nito, ilang taon na nun ang lumipas at buntis po ako sa panganay na anak. May matandang nakikilala ng aking nanay sa aming barangay na nakipagkwentuhan sa akin noon. Dahil nga wala tayong pakialam, ayun, nakipagkwentuhan din ako sa kanya. Maya-maya ay nagtataka na lang ako dahil sumasakit ang aking tiyan. As in, sobrang sakit po talaga na hindi ko po maintindihan pero natitiis ko naman dahil pawala-wala. Napansin na pala ako ng aking nanay kaya tinawag niya ako at pinapapasok sa tindahan kung saan siya nakaupo. Hindi muna ako pumasok kasi nga nakikipag-usap pa sa akin ang matanda. Nagsasalita siya. Ilang sandali pa, "Hoy Carlota, halika nga muna ba?" Tawag ng aking nanay. At dahil medyo iba na yung tono niya, naiingayan na rin ako kaya pumasok na ako sa tindahan. Ang matanda ay ayaw pang tumigil kaya iniwan ko na lang dahil kako may gagawin pa ako sa tindahan. Noong papasok na ako, sabi ni nanay, sinundan ako ng tingin noong matanda. Pagkapasok sa loob ng tindahan, agad sinarado ni nanay ang pintuan at panay silip siya kung umalis na ba ang matanda. Ako na may nagtataka at ilang minuto pa bago umalis ang matanda na iyon. Noong makasiguradong wala na ito, tinanong ko agad si mama kung bakit parang iba ang reaksyon niya sa matanda na iyon. "Ikaw Carlota, kumpiyansa ka masyado sa nakikipag-usap sa'yo ba? Aswang ang matanda na yun." "Hala, hindi mo naman kasi sinabi ma." "Anong hindi sinabi? Matigas kasi ang ulo mo, kanina pa kitang tinatawag. Patingin-tingin ka lang." Doon nasabi ko kay mama, kaya pala sumasakit ang aking tiyan at ang mata ng matanda ay wala sa aking mata, kundi nakatingin siya lagi sa aking tiyan. Ayon, dahil sa pag-aalala, agad kaming nagpunta sa isang mananambal o albularyo.
Maging yung tao na yon, kilala niya ang matandang bantog sa aming baryo. Binigyan niya po kami ng mga pangontra. Pagkatapos ay gabi-gabi rin po kaming nagdadasal bago matulog. At yun, sa awa naman po ng Panginoong may likha, walang gumambala sa akin habang ako'y nagbubuntis at ipinanganak ko po ng maayos ang aking baby. Meron pa po sana akong kwento tungkol sa Yanggaw dahil lang po sa tubig na hiningi. Pero next time ko na lang po ibabahagi. Maraming salamat. Ako nga pala si Carlota. At ngayon ay madako na po tayo sa ating membership shoutouts mga kaibigan. No? Unang-una, Rancid Bloods, 9 months. Kay Anika Mishka, bagong member. Thank you po ma'am sa suporta. Kay Kanji, 4 months member na, no? Supporter. Kay Story Hike Subtotski, 37 months. Kay String Bowlen na isang super idol. Maraming salamat po ma'am sa iyo. Kay Jim Semilia, 33 months member na. Kay Jamer Amendato, 4 months. Kay Susana Dorn, 9 months member. Johnny Zel Alviola na 29 months member na. Kay Cheng's Channel na 18 months, Samantha Cruz na 9 months member na. Super idol din po si Ma'am Samantha Cruz, kaya maraming salamat po ma'am sa suporta. At syempre kay Luis Elmido, 28 months member na. Jeffrey Bunyad, 27. Rose Kim na 20 months member na. Kay Mike na 35 months. And last but not the least, kay Madam Rosary Jayarante na 11 months member na. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat mga kaibigan. Kayo po ang dahilan kung bakit na kahit gipit na po tayo sa ating channel ay hindi po ako sumusurrender. No? Sana lang po hindi darating doon. Basta nandyan kayo, makikita ko lang kayo dyan sa members at saka sa mga comment section. Kahit na wala tayong sweldo mga kaibigan, sige lang. Go pa rin po tayo mga kaibigan. No? Wala naman po akong ibang pinagkakalibangan kaya magpapatuloy po tayo. And again, taos puso po ang inyong narrator na nagpapasalamat. God bless po sa inyong lahat. At sa lahat ng mga silent listener ay welcome po kayo sa channel natin. Pumasok na po kayo at i-hit ang subscribe button. Siyempre, huwag niyo hong kalimutan ang notification bell upang updated kayo sa mga bagot nakakasabik nating mga kwento. Muli po mga kaibigan, maraming salamat po sa mga suporta nyo. Huwag kalimutang tumawag sa taas. I love you.